everyone. So today I will explain what is ship stresses and the measures on board to counteract the effect of ship stresses. So ang mga barko para sa atong lawas maka-experience og lain-laing process gikan sa dagat, karga og lihok sa barko. Kini gitawag nato og ship stresses kung dili ni batayan madamage ang barko, delikado ni. So mao ni ang common ship stresses, mga kasigarang stress sa barko. Number 1 is hugging. Imagine ang barko nga naa sa ibabaw sa dako nga balod. Ang tunga sa barko kay taas niya ang bow o stern kay nagaubos, murag nagbinding pataas ang barko, mao nay hugging. So number 2, sagging. Opposite ni sa hugging. Ang tunga-tunga sa barko kay nagaubos niya ang bow ug stern kay taas, murag nagbinding paubos ang barko. And number 3, mo ning shear forces. Kung ang lain-laing parte sa barko kay gipush or gipull sa lain-laing direksyon, may tabo ni tungod sa dili parehas nga karga o balod. Number 4 is torsional stress or twisting. Kung ang barko kay nagdikiliki tungod sa dili parehas nga pagkaigo sa balod sa usa ka side, labi na sa mga potential ships nga lapad. So number 5, panting. Ang atubangan o likod sa barko kay murag nag-inhale o exhale tungod sa presyon sa tubig gikan sa balod. Yan. Number 6 is pounding or slamming. Kung ang ubos nga parte sa utubangan sa barko kay kusog kayo mo makaigo sa tubig, labi na kung paspas o bigko ng balod. Tapos number 7 is rocking. Side to side distortion sa barko tungod sa kusog nga pag-ilog, pag rolling sa dagko nga balod, mapituhan ani ang mga internal frame sa barko. So mo to ang mga common ship stresses. So kani measures to counteract ship stresses. Unsaon paglikay sa ship stresses? Para makaya ni ang mga stresses o para luwas ang barko, naatay lain-laing pamaagi. So ang number 1 is kanang strong design o pagtukod. Lig-on nga design, strong design. Longitudinal strength. Ang barko lig-on ang pagkaporma gikan sa atubangan paingon sa likod para dili mahaging o saging. Kuni number 2, ang proper cargo distribution o practices. Proper cargo distribution, parehas nga ibutang ang karga para dili usa ka area lang ang bugat kayo. So kaning ballast management, gamiton ang tubig sa tangke para mabalance ang barko. Avoid overloading, ayaw og sobra sa karga. Number 3 is kaning operational measures. Ang speed adjustment, hinayan ang dagan sa barko kung kusog ang balod. Tapos kaning course alteration, usbon ang direksyon sa barko para dili head on ang pagkaigo sa balod. Tapos kaning weather routing, iplano ang ruta base sa weather forecast para malikayan ang kusog nga balod. Number 4, monitoring o maintenance. Stress monitoring systems. Nay mga sensors nga mag-monitor sa stress sa kada barko in real time. Tapos kaning regular inspection, kanon na inspeksyonon ang critical nga mga parte sa barko. Maintenance, ayuhon dayon ang bisan unsang guba or leki. Number 5, use of bulkheads, watertight bulkheads. Mga bungbong sa sulod nga dili masugdan og tubig para dili dali makakalat ang baha. Tapos number 6 is kaning dynamic stability management, anti-roll systems, mga sistema para dili kayo mag-ilog ang barko. So mauna sa kining mga pamaagi, mas luwas ug mas dugay ang kinabuhi sa barko. So that's all. Thank you. Have a good day.